Sa pinakasentro ng Shining City, kung saan matatiyog na gusali na nagliliwanag ang bumabalot sa kalangitan. Sa loob ng isa sa mga ito ay nakatayo ang isang napakalaking puno na naglalabas ng banal na aura sa bawat sulok ng silid. Ang mga sanga nito ay pinalamutian makukulay na kristal na marahang kumikinang na tila mga bituin. 3 tao ang tahimik na nakatayo sa ilalim ng punong yun. Ang mga kristal na yun ay hindi pangkaraniwang bagay, mga stella fragment ang mga ito, at isa sa mga yun ang mismong fragment na minsang natagpuan ni Kay. Ang taong nakatayo sa kanilang harapan ay walang iba kundi si Lord Luminous. Matapos niyang tapusin ang kanyang ginagawa, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag niya na ang mga stella fragment ang nagsisilbing panangga ng mga mamamayan ng Shining City laban sa itim na abo na bumabagsak mula sa Blackland. Pinipigilan ng mga ito ang pagkalat ng korupsyon na dala ng nakamamatay na mga partikulong yun. Sa ngayon, natapos na sila sa usaping yun kaya sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag habang nakatingin siya sa labanan sa hangganan ng Shining City. Lumingon si Lord Luminous at humingi ng paumanhin sa biglaan niyang pagpapatawag sa kanila. Sinabi niya na batid niyang malamang ay abala rin ang lahat, ngunit kinailangan niyang magmadali dahil sa mga senyales ng alon. Tumugon naman ang berdeng figura na hindi naman siya abala. Dagdag pa niya, hindi sila dapat maging kampante sa anumang antas ng alon. Ipinahayag din niya kay Lord Luminous na ito ang may pinakamabigat na pasanin sa kanilang lahat. Walang kapaguran nitong itinataboy ang ambon ng madilim na lupain, nililinis ang lungsod, at pinananatiling matatag ang harang. Siya ang nagsisilbing mga kamay at paa ng itinalaga upang protektahan ang nasasakupan. Dahil dito, silang tatlo ang kinikilalang tatlong primordial na umiiral. Habang nakatanaw sa malayo, sinabi niya na gayunpaman ay tila hindi pa rin kapani-paniwala na naghanda sila para sa isang ganap na black tide. Ngunit ang nakaharap lamang nila ay isang napakalaking halimaw, halos hindi nga ito matatawag na isang mahirap na alon. Idinagdag pa niya na nagsagawa sila ng hiwalay na investigasyon upang malaman kung ano ang nagudyok sa halimaw. Habang natutulog ang Black Witch, isang higanti lamang ang kumilos, na nagpapahiwatig na may isang walang kapantay na salik na pumasok sa labanan. Nagulat ang babaeng may berdeng buhok nang makita niya ang isang pulang enerhiya na sumabog malapit sa halimaw. Masaya siya dahil nakita niyang lumalaban si Ignis bilang isang vanguard. Naisip niya na malayo na rin ang narating ng kanilang henerasyon. Mayroon pa ba silang dahilan upang pagdudahan ang kanilang mga kakayahan? Matagal na siyang naglilingkod, simula pa noong panahon ni Lumil, hindi niya akalaing darating ang araw na maaari na siyang magretiro at mamuhay ng mapayapa. Pinagsabihan naman siya ng lalaking may asul na buhok kung bakit ipinipilit niyang gamitin ang pangalan ni Ignis sa halip na ang sagrado nitong titulo bilang Red. Sa palagay niya, hindi nito nauunawaan ang wastong kagandahang asal bilang isang bagong primarya. Ngunit tumugon ang babae na huwag na lamang siyang pansinin. Kinwestiyon din niya ang paggamit ng mga titulo sa panahong ito dahil halos lahat naman ay gumagamit na ng kanilang sariling pangalan. Para sa kanya, isa na lamang itong sinaunang tradisyong nakakabagot. Nainis ang lalaking may asul na buhok nang marinig yon. Maya-maya ay kinumusta ni Lord Luminous ang sitwasyon at itinanong kung kumilos na ba ang konseho. Ipinaliwanag ng babaeng may berdeng buhok na magugulat siya kung wala pa silang ginagawa, lalo na't may kaugnayan ito sa black color. Dagdag pa niya, kanina lamang ay napakatindi ng tensyon, may mga balitang si Konsehal Ludwig ang nangunguna sa mga talakayan tungkol sa kakayahan ni Kay bagamat wala pa silang direktang aksyon, ang hayagan nilang hindi pagsang-ayon ay halos maituturing ng isang hamon kay Lord Luminous. Bukod pa rito, mayroon umano silang malalim na ilegal na ugnayan sa ilalim ng lungsod at patuloy silang lumalampas sa itinakdang hangganan. Tinawag niya si Lady Luminous dahil alam niyang mas gusto nitong huwag makialam sa usaping yun. Gayunpaman, iminungkahi niyang marapat na silang magbigay ng babala, ngunit tumanggi si Lady Luminous. Aniya, sinusukat lamang nila ang kanyang magiging reaksyon kaya hayaan na muna sila. Sa isang banda, nauunawaan niya ang kanilang takot, naranasan nila ang mga hindi mailarawang kakilakilabot noong ika-4 na Black Tide, kaya likas lamang na manginig sila sa tuwing makakakita ng itim. Ngunit sa isip ni Lady Luminous, ang nakikita lamang nila ay ang gusto nilang makita, kahit gaano pa siya magpaliwanag. Nananatili silang bilanggo ng sarili nilang takot, gayunpaman, alang-alang sa kinabukasan ng lungsod, kailangan niyang gawin ang lahat, lalo na't napakabihira ng Black Chroma ni Kay. Binanggit niya si Lumil, hindi siya naniniwalang masusundan niya ang eksaktong mga yapak nito, ngunit ipinangako niyang poprotektahan niya ang lungsod na ito anuman ang maging kapalit, habang tahimik niyang sinasalo ang mga abong bumabagsak mula sa himpapawid. Samantala, sa hangganan ng Shining City ay nagpapatuloy ang matinding labanan laban sa napakalaking halimaw, walang tigil nila itong pinapaputukan,
ngunit nabahala ang mga sundalo nang makalusot ito sa kanilang depensa, maging ang kanilang mga pulang granada ay hindi man lamang nakapagpabagal dito. May isang sundalong nagtanong kung mayroon pa ba silang ibang pagpipilian, ngunit agad siyang pinatahimik ng kanyang kasamahan at sinabihang ipagpatuloy lamang ang pagpapaputok. Napansin nilang ibinibigay na ng mga pioneer ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang rumaragasang halimaw, sila na lamang ang natitirang pag-asa upang mapigilan ang higanteng nilalang na ito. Gayunpaman, batid ng isang sundalo na hindi sapat ang kanilang kasalukuyang arsenal upang mapabagsak ang halimaw. Bigla na lamang silang tiningnan ng napakalaking halimaw, pagkatapos ay ibinuka nito ang bibig habang nagtitipon ng napakalaking madilim na enerhiya. Nagulat ang lahat nang mapansin ng mga sundalo ang ginagawa nito. Sa sandaling yun, makikita sa mukha ni Marie ang matinding pagkabahala. Napagtanto nilang naghahanda ito ng isang napakalakas na pag-atake na direktang nakatutok sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, agad na iniutos ng commander na tumakbo na silang lahat. Ilang sandali lamang ang lumipas nang magpakawala ang halimaw ng isang napakalaking itim na haliging enerhiya na tumama sa barrier ng Shining City. Laking pagtataka ng lahat nang hindi ito nakalusot, sa halip, nakita nilang nababalutan ang buong lungsod ng isang makulay na barrier. Masayang sinabi ng commander sa kanyang mga tauhan na magsama-sama sila at pagmasdan ng himalang nasa kanilang harapan, sapagkat ito ang biyaya ni Lady Luminous. Idinagdag pa niya na ang kanilang lungsod ay nakaligtas sa napakaraming black tide dahil sa banal na proteksyong ipinagkakaloob ni Lady Luminous. Buong tatag niyang sinabi na habang nasa ilalim sila ng kanyang banal na proteksyon, wala silang dapat ikatakot. Napatingin ang lahat sa commander nang utusan niya silang baguhin ang kanilang mga linya at maghanda sa isang kontra-atake. Dahil dito, muling nagbalik ang kanilang kumpiyansa, tuwang-tuwa ang mga sundalo dahil sa suportang ibinigay ni Lord Luminous, panatag ang kanilang loob na ligtas sila hanggat nasa loob sila ng barrier. Nagulat naman si Marie nang makita ang napakalawak na pagpapala ni Lady Luminous. Napakalaki ng barrier at sapat upang masakop ang buong lungsod. Napagtanto niya na desperadong lumalaban ang lahat upang maprotektahan ang kanilang tahanan. Inisip niyang kailangan din niyang gawin ang kanyang bahagi, ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay na nakahandusay sa lupa. Mukhang may nag-iwan ito nang walang nagbabantay, naisip niyang marahil ay walang magagalit kung hihiramin niya ito sandali, kaya dahan-dahan niya itong pinulot. Naisip niya na kung gagamitin niya ang parehong lakas na ipinakita niya noong entrance exam, wala siyang ideya kung gaano kalaking pinsala ang maidudulot nito sa higanteng halimaw. Ngunit sigurado siyang makatutulong ito, agad niyang ikinabat ang lalagyan ng kulay sa kanyang sandata. Pagkatapos ay itinutok niya ito sa halimaw at sinabihan ng lahat na lumayo muna dahil wala pa siyang ganap na kontrol sa kanyang chroma. Sa oras na yun, naglabas si Marie ng napakalaking enerhiya na halos bumalot sa buong lungsod. Agad itong napansin ng malaking halimaw, habang ginagawa yun ni Marie, napansin niyang mas marami siyang naipong enerhiya kaysa dati at pakiramdam niya ay kaya niya itong ilabas ng buo. Tinipon niya ang bawat natitirang patak ng kanyang enerhiya at sabay-sabay itong pinakawalan gamit ang kanyang kakayahang overheat, full charge. Direktang tumama ang pag-atake sa napakalaking halimaw, nabutas ang katawan nito at nagtamo ito ng napakalaking pinsala. Hindi nagtagal ay tuluyan itong nawalan ng buhay at malakas na bumagsak sa lupa. Napatingin ang mga sundalo kay Marie nang may matinding pagkabigla, hindi sila makapaniwalang nagawa niyang pabagsakin ang isang higanteng halimaw sa isang pag-atake lamang. Matapos ang napakalakas na pag-atake, halos mawalan ng lakas si Marie, habol na habol ang kanyang hininga, ngunit nagawa niya ang kanyang layunin. Dahil sa sobrang paggamit ng chroma, umikot ang kanyang paningin, naisip niyang kung ipinagpatuloy pa niya ang pag-channel ng enerhiya ay maaaring nagkaroon na siya ng glitching, dahil dito, nangako siyang magiging mas maingat sa mga susunod na pagkakataon. Halos maubos na rin ang lahat ng kulay na kanyang naipon sa kanyang katawan. Masayang lumapit ang mga sundalo upang purihin siya, idineklara nila siyang bagong bayani at nang mapansin nilang kabilang siya sa Dawn Corps, sabik nilang tinanong ang kanyang pangalan. Hindi na halos makapagsalita si Marie dahil sa matinding pagod, kaya naman pinakalma sila ng commander at sinabing hayaan muna siyang makapagpahinga bago sila bumalik sa larangan ng digmaan. Samantala, napatingin ang lahat ng pioneer sa direksyon kung saan nagmula ang napakalakas na pag-atake. Nagulat sila sa kanilang nasaksihan, agad na tumakbo ang ilan patungo roon, at ang kanilang nadatnan ay ganito, maging si Camellia ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi sila makapaniwalang bumagsak ang napakalaking halimaw, nagtaka silang lahat kung sino ang may kagagawa ng napakalakas na pag-ataking yun, masayang nagbunyi ang mga pioneer dahil sa kahangahangang tagumpay.
hindi nila inakalang ang mga baguhang mandirigma ang siyang tuluyang nakapagpabagsak sa higanteng halimaw. Napabuntong hininga si Camilla habang nakatingin kay Marie. Masaya siya dahil natapos ang labanan ng walang malaking pinsala. Matapos mapabagsak ang halimaw, agad na nagtipon ng mga sundalo at mga pioneer upang suriin ang bangkay nito. Samantala, sinimulan na ng iba ang paglilinis, pinagpuputol-putol nila ang katawan ng halimaw upang mas madali itong maalis. Gayunpaman, nag-aalala sila na baka malason sila kapag nadikit sa mga bahagi nito. May isang nagreklamo na ayaw na niyang maatas sa ganitong trabaho. Aniya, kahit gaano karami ang kanilang itapon ay tila hindi pa rin sila matatapos. Napatanong tuloy sila kung ilang oras ang guguguli nila upang linisin ang napakalaking bangkay na yun. Hindi rin nila ito maaaring pabayaan dahil sisirain ito ang buong sektor. Kahit papaano, mababawasan ang kanilang pagod kung may mapapakinabangan silang mga materyales mula rito. Habang nakatingin sa piraso ng katawan ng halimaw, sinabi ng isa na imposibleng mangyari yun, dahil sa sobrang kapal ng corruption, maging ang kanilang purification spell ay hindi ito kayang linisin. Pinagsabihan naman sila ng kanilang kasamahan na tigilan na ang pagrereklamo at dagdagan ang pagpapala sa paligid. Kapag masyado silang nagtagal sa pagkuha ng mga labi, maaari silang malason. Agad namang sumunod ang mga tagapaglinis sa utos, habang pinuri ni Camilla ang lahat ng pioneer dahil sa kanilang mahusay na ipinakitang paglaban. Masaya siya dahil nakaligtas sila ng halos walang nasawi, ngunit sinabi ni Red na sinwerte lamang sila dahil maliit ang naging aberya. Nagpasalamat din ang kanyang tiyuhin na pinili ng Black Hand na umatras. Pagkatapos ay hinanap ni Camilla ang mga baguhang pioneer, naalala niya ang sinabi niyang malalampasan nila ang pagsubok na ito. Ipinaalam naman ni Red na nasa maayos na kalagayan ang mga bata. Ngunit bigla niyang naalala na nakita niya si Nero na kasama ni Kay, kaya agad siyang nabahala. Dahil dito, napalingon si Red sa kanyang likuran, napansin yun ni Camilla at agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Red na anuman ang ginagawa ni Kay, nagtitiwala siyang kakayanin nila yun ng sila lamang. Samantala, sa kabilang dako ay nakatingin din ang grupo ni Kay sa bangkay ng napakalaking halimaw. Napansin nila ang maliliit na itim na halimaw na nagkalat sa paligid habang nakasakay si Nero sa isa sa mga ito. Tuwang-tuwa sina Ellie at Marie nang makita ang mga ito. Dahil labis silang naaliw, agad nila itong pinulot at hinimas. Sinabi ni Marie na nabanggit na ni Kay ang tungkol sa mga nilalang na yun noon, ngunit mukhang talagang naaakit ang maliliit na halimaw kay Nero. Samantala, sa kanilang likuran ay naiinis si Gale dahil napakaraming maliliit na parasito ang gumagapang sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Kay na normal lamang yun, ang bangkay ng napakalaking halimaw ay maituturing na isang naglalakad na minahan ng hilaw na chrome crystal. Gayunpaman, lubhang kontaminado ang mga ito kaya wala silang pakinabang. Dahil dito, napatanong si Ellie kung bakit gustong pumunta ni Kay sa drop zone gayong wala nang natitira roon maliban sa nabubulok na bangkay ng halimaw. Ipinaliwanag ni Kay na talagang mapilit si Nero, at sa tuwing ganoon ito kapilit, kadalasan ay may hindi inaasahang bagay na mangyayari. Pagkasabi pa lamang niya nito ay biglang bumukas ang mata ng napakalaking halimaw. Nagulat ang lahat, agad na sinabi ni Gale na kailangan nilang balaan ang kapitan at ang iba pang mga pinuno. Ngunit nanatiling kalmado sina Kay at Nero, makalipas ang ilang sandali, muliling ipinikit ng halimaw ang kanyang mga mata. Tahimik na tiningnan ni Nero ang halimaw na tila may pag-aalala, ilang sandali pa ang lumipas bago tuluyan itong mawalan ng buhay. Dahil doon, nakahinga ng maluwag ang lahat, nakumpirma nilang patay na talaga ang halimaw at hindi na ito muling mabubuhay. Biglang napalingon si Kay nang ituro ni Nero ang isang bahagi ng halimaw, kaya tinanong niya ito kung may problema. Ipinahiwatig ni Nero na kailangan nilang lumapit pa rito, kaya agad namang ginawa yun ni Kay. Mula sa itaas ay nagbabala si Ellie na mag-ingat siya, kahit mayroon siyang mataas na resistensya, maaari pa ring maging nakamamatay ang direktang pagdikit sa bangkay ng walang proteksyon, ngunit sinabi ni Kay huwag silang mag-alala dahil magiging maayos siya. Paglapit niya sa halimaw, maingat niyang sinuri ang katawan nito ngunit wala siyang makitang kakaiba. Sa palagay niya, ito na ang tamang pagkakataon upang gamitin ang kanyang kakayahan, agad niyang inaktibo ang inverted sight. Sa sandaling yun, may nakita siyang isang maliwanag sa pinakaloob ng katawan ng halimaw. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang bagay na yun. Naisip niyang baka isa itong espesyal na core na taglay lamang ng malalaking halimaw. Doon niya rin napagtanto kung bakit desperadong nais ni Nero na matagpuan niya ito. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay, sa sandaling yun, may kakaiba siyang naramdaman, ang kanyang instinct ay sumisigaw na kailangan niyang i-absorb ang bagay na yun,
pakiramdam niya ay higit pa ang maibibigay nito kaysa simpleng pagpapanumbalik ng kanyang chroma, para bang may malalim na mutasyon magaganap sa kanyang katawan. Hindi na siya nag-atubili, agad niyang sinimulang higupin ang napakalaking bangkay ng halimaw. Nang makita yun ng kanyang mga kasamahan, hindi sila makapaniwala. Nagulat si Marie at napatanong kung ano ang nangyayari. Doon lamang napagtanto ng lahat na inaabsorb ni Kay ang buong bangkay ng halimaw. Maging ang ibang mga pioneer at mga sundalo ay nagtaka nang makita nilang unti-unting hinihigop ng isang napakalaking vortex ang bangkay. Nabahala naman si Red nang makita ang ginagawa ni Kay kung bakit niya ginawa sa oras na ito. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang lumabas ang napakaraming makukulay na bato mula sa katawan ng halimaw. Namangha ang lahat habang pinagmamasdan ang tila pag-ulan ng mga chroma crystal. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, nagkagulo ang mga sundalo at mga pioneer. Napansin nilang nawala na ang corruption ng mga kristal at naging dalisay na chroma crystal ang mga ito. Nagbunyi ang lahat dahil para silang nakatagpo ng napakalaking kayamanan. Kumuha si Camellia ng isang kristal upang suriin ito. Wala siyang pag-aalinlangang sinabi na ang mga iyon ay dekalidad na chroma crystal na napakahirap matagpuan kahit sa bukas na merkado. Kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa nang mapagtanto niyang nalinis ni Kay ang lahat ng corruption. Dahil dito, masigla niyang tinawag ang kanyang uncle at sinabihan kung ano pa ang ibinubulong niya riyan. Bilasan na niya, pulutin at itago ang lahat ng chroma crystal. Kasabay nito ay pinaalis niya ang iba upang masiguro na mapapasa kanila ang lahat ng mahalagang kristal. Matapos ang matinding pakikipaglaban sa alo ng mga halimaw, isang pampublikong anunsyo ang ipinarinig sa buong mamamayan ng Shining City, natapos na ang paglilinis sa sektor ng Silangang Tarangkahan, sa kasalukuyan, ganap nang nalutas ang banta ng mga halimaw. Sa mga lansangan, napahinto ang mga tao upang pakinggan ang paulit-ulit na anunsyo. Nang marinig nilang ganap ng nalinis ang Silangang Tarangkahan at wala na ang banta ng mga halimaw, nakahinga silang lahat ng maluwag. Dahil dito, naging usap-usapan ng mga mamamayan ang naganap na Black Tide. Marami ang nagsabing napakalaki ng naging tagumpay ng lungsod dahil hindi naging kasing lala ng kanilang kinatatakutan ang dami ng mga nasawi. Hindi pa rin nila lubos maisip na ang napakalalaking halimaw ay halos nakaabot sa mismong depensa ng lungsod. May isang lalaki pang nagsabing gusto niyang sumali bilang isang vanguard upang makapag-uwi ng karangalan habang may pagkakataon pa. Ngunit sinabi ng kanyang kasama na kung nakita lamang niya ang tunay na kalaban, malamang ay mag-iiba ang kanyang isip dahil hindi pa sila kailanman nakaharap ng ganoong uri ng halimaw. Maging sa mga pabrika ay hindi rin naiwasang pag-usapan ang naganap na kaguluhan. Inamin ng ilan na halos maihi sila sa takot nang tumunog ang emergency alarm. Ang iba naman ay inakalang mauulit ang trahedyang naranasan nila noong bata pa sila sa panahon ng ika-4 na Black Tide, kung saan halos tumigil ang tibok ng kanilang mga puso sa sobrang takot. Ngunit ngayon ay panatag na silang muli, wala na silang dapat ikatakot hanggat naroon ng mga pioneer. Ito rin ang dahilan kung bakit tinatamasa ng mga pioneer ang napakaraming pribilehiyo. Ayon sa balita, halos mag-isa raw na pinigilan ng Dawn Pioneer Corps ang buong depensa laban sa mga halimaw. Hindi nagtagal ay sinaway sila ng kanilang manager at sinabing tigilan na ang kwentuhan at bumalik na sa trabaho. Samantala, sa punong himpilan ng Dawn Pioneer Corps, makikitang nakahiga si Camilla sa ibabaw ng kanyang mesa, halatang pagod na pagod at naiinis sa kanyang sitwasyon. Sa nakalipas na mga araw, puro bundok ng mga papeles ang naiwan sa kanya bukod pa sa napakalaking operasyon ng paglilinis. Habang nagrereklamo, pinagsabihan niya ang grupo ni Kay na huwag magreklamo at magtrabaho ng mabuti dahil napakalaki ng naitulong nila nitong mga nakaraang araw. Kinamusta naman ni Ellie si Kay matapos nitong maabsorb ang higanteng halimaw. Napatanong siya kung may masama ba itong nararamdaman matapos ang napakalaking pangyayaring yun. Nag-aalala rin si Gale at tinanong kung ligtas ba talaga para kay Kay ang patuloy na paggamit ng kakaibang kapangyarihang yun. Gayunpaman, sinabi ni Kay na maayos lamang ang kanyang pakiramdam at wala siyang napansin na kakaiba. Hindi pa rin makapaniwala si Gale, sa kahit anong paraan niya ito tingnan, imposibleng maabsorb ng isang tao ang napakalaking halimaw at manatiling ligtas. Ano nga ba talaga ang kakayahang taglay niya? Napatingin si Kay sa sarili niyang kamay. Sa totoo lang, nalilito rin siya gaya nila. Hindi rin niya inaasahang aabot sa ganoong punto ang kanyang kapangyarihan. Muli siyang tinanong kung may napansin ba siyang pagbabago matapos niyang maabsorb ang halimaw. Ipinaliwanag ni Kay na mas mahusay na ang daloy ng kanyang chroma kaysa dati. Pakiramdam niya ay mas mahirap na siyang maubusan ng chroma kumpara noon. Sigurado rin siyang may iba pang pagbabagong naganap sa kanyang katawan, ngunit hindi pa niya yun matukoy. Sa kabilang banda, napabuntong hininga naman si Camilla.
Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang nagising ang napakalaking halimaw na matagal nang natutulog at nagsimulang maghasik ng lagim. Sinabi naman ng kanyang sekretarya na anuman ang dahilan, kung hindi agad nalinis ni Kay ang bangkay nito ay lalo lamang silang mahihirapan. Ang dami pa lamang ng ulat tungkol sa operasyon ay sapat ng sumire sa kanilang buhay, lalo pa ang tambak na dagdag na papeles. Hindi rin inaasahan ng secret area na magsisimula ang malaking kaguluhan dahil lamang sa paghahati-hati ng mga chroma crystal. Ang kapitan pa mismo ang gumawa ng eksena. Ayon sa kanya, dapat ay mas may dignidad itong kumilos kung siya ang namumuno sa kanilang hukbo. Kasabay nito, mahigpit niyang niyakap ang mga chroma crystal habang ipinaglalaban na ang mga ito ang magiging pundasyon ng kinabukasang pinansyal ng Dawn Pioneer Corps. Ang mga baguhang pioneer ang pumatay sa higanteng halimaw at pumihil sa isang napakalaking sakuna, kaya natural lamang na sila ang may karapatan sa mga gantimpalang iyon. Pagkatapos ay inibig niya ang usapan. Ayon sa kanya, magulo na ngayon ang buong Guildhall dahil lamang sa mga batang iyon. Baguhan pa lamang sila, ngunit hindi lamang nila napatay ang isang higanteng halimaw, nakabanggaan pa nila ang kilalang Black Hand at nakaligtas silang lahat. Talagang higit pa ito sa inaasahan mula sa mga alagad ng maalamat na colorist na si Red. Lalong nainis si Camilla dahil sa dami ng scouting offers at mga kahilingang ilipat ang kanyang mga tauhan sa iba't ibang organisasyon, sawang-sawa na siyang paalisin ang mga ito. Akala ba talaga ng mga yun na hahayaan niyang maaga ang kanyang mahuhusay na tauhan, habang buhay siya? Hinding-hindi niya yun papayagan. Sa kabilang banda, sinabi ni Ellie na sa tingin niya ay sobra na ang kredito na ibinigay sa kanila. Nakaligtas lamang sila dahil sa swerte, malayo pa ang kailangan nilang lakbayin bago nila maabot ang antas ng Black Hand, lalo na't parang mga basahan lamang silang itinaboy ng kanilang mga kalaban. Dagdag pa niya, kung hindi sila naturuan ni Red na kontrolin ang kanilang chroma ng mas maaga, malamang ay patay na silang lahat ngayon. Gayunpaman, pinayuhan sila ni Camilla na huwag sisihin ang kanilang sarili. Ang katotohanang tumagal sila sa laban-laban sa Black Hand ay isa ng kahangahangang tagumpay. Bigla namang napatanong si Camilla kung nasaan si Red, dahil simula pa kahapon ay hindi pa niya ito nakikita. Ipinaliwanag ng kanyang sekretarya na nakipagkita ito kay Lady Luminous dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Nang marinig yun, nagulat si Marie. Hindi siya makapaniwalang maaaring makipagkita si Chief Red kay Lady Luminous anumang oras na naisin ito. Nagtaka rin si Kay para sa kanya. Hindi basta-bastang tao si Lady Luminous na maaaring lapitan ni Newman, kaya bakit tila mayroon siyang pribado at eksklusibong pakikipagpulong kay Chief Red? Napangiti si Ellie at sinabi na halatang marami pa silang hindi alam. Ipinaliwanag niyang si Chief Red ay isa sa 3 primaries ng lungsod. Ayon sa kanya, maituturing silang mga personal na piniling colorist ni Lady Luminous. Sila ang kumakatawan sa sukdulang lakas ng militar ng lungsod, kaya binigyan sila ng unilateral clearance sa karamihan ng mga opisyal na misyon, negosyo, at eksplorasyon. Napailing si Kay dahil wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Idinagdag pa ni Ellie na karamihan sa mga mamamayan ay kilala lamang siya bilang colorist Red, kaya bihirang mabanggit ang tunay niyang titulo. Ang titulong primary ay isang napakataas na katungkulan na karaniwang iniuugnay lamang sa mga maharlikang angkan na may kinikilalang pangalan ng sambahayan. Napatanong tuloy si Kay kung ganoon nga ang katayuan ni Red, bakit hindi na lamang ito magtrabaho ng mag-isa? Bakit pinili pa rin itong manatiling pinuno ng kanilang pangkat sa Dawn Pioneer Corps? Pagkasabi pa lamang niya nito ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Red at bahagyang ngumiti, mukhang siya ang pinag-uusapan nila. Nagulat si Camilla dahil mas maaga itong nakabalik kaysa sa kanyang inaasahan. Ipinaliwanag naman ni Red na wala namang mahalagang napag-usapan, isa lamang itong karaniwang formal na briefing na mabilis ding natapos. Pagkatapos ay tumingin siya kina Marie at Kay higit sa lahat, ipinatawag silang dalawa ni Lady Luminous. Nagulat ang dalawa at sabay na nagtanong kung bakit sila ang nais makita. Umiling si Red, dahil wala rin siyang ideya, ang sinabi lang niya ay may gusto siyang sabihin sa kanila ng personal. Pumayag naman si Kay, ngunit sinabi niyang hindi niya alam ang daan patungo roon. Ngumiti si Red, hindi na niya kailangang mag-alala, hindi na nila kailangang maglakad kahit isang hakbang. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang lumiwanag ang sahig sa ilalim nila. Isang napakalaking magic circle ang nabuo, dahilan upang magulat ang lahat. Napasigaw si Marie, anong klaseng kakayahan ito? Sinabi ni Kay na naranasan na niya ito noon, kaya hindi na siya gaanong nagulat. Habang unti-unti silang nilalamon ng liwanag ng teleportation, sinabi ni Marie na ngayong pangalawang beses na niya itong mararanasan, wala na siyang dahilan upang masyadong kabahan. Ilang sandali lamang ang lumipas at tuluyan silang nakarating sa silid ni Lady Luminous. Habang nililibot ni Marie ang kanyang paningin, hindi pa rin siya makapaniwalang tunay silang na-teleport,
hindi niya maisip kung paano naging posible ang ganoong uri ng mahika. Maya-maya ay isang malumanay na tinig ang bumati sa kanila. At matagal na niyang hinihintay ang kanilang pagdating, sa kanilang harapan ay nakatayo na si Lady Luminous. Bahagya siyang ngumiti at sinabing inaasahan niyang nagulat ang dalawa sa biglaan niyang pagpapatawag. Napahawak si Marie sa kanyang bibig habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkamangha. Habang nakatingin siya kay Lady Luminous, pakiramdam niya ay para siyang nakatingin sa mismong liwanag. Hindi niya maunawaan kung paanong ang isang tao ay maaaring maglabas ng ganoon kalakas at kagandang ningning. Nabighani siya sa pambihirang kagandahan nito at halos hindi niya magawang alisin ang kanyang paningin. Dahan-daang lumapit si Lady Luminous kay Marie at marahang hinaplos ang buhok nito. Narinig na raw niya ang tungkol sa mga kahangahangang nagawa nito. Nasaksihan din niya mismo kung paano nito nagising ang isang tunay na pambihirang chroma at kung paano nito pinatay ang higanteng halimaw sa iisang pag-atake. Hindi makapaniwala si Marie na pinagmamasdan sila ni Lady Luminous. Binanggit niya na siyempre, nag-iwan yun ng napakalalim na impresyon sa kanya. Naniniwala siyang mayroon nitong higit pa sa sapat na potensyal upang maging isang ganap na colorist. Sa kanyang mga mata, ang liwanag ni Marie ay kumikinang ng napakalinaw. Namumula sa hiya, taos-pusong nagpasalamat si Marie. Para sa kanya, tila isang panaginip lamang ang makatanggap ng ganoong papuri mula mismo kay Lady Luminous. Natawa naman si Lady Luminous sa kanyang reaksyon. Mahilig talaga siya sa mga batang ang kanilang talento ay kasing liwanag sa kanya. Ipinaliwanag niya na kung mas marami pang kabataang tulad nila ang magsasama-sama at magbibigay liwanag sa madilim na mundong nasa labas ng mga pader ng lungsod, maaaring balang araw ay tunay na mailigtas ng sangkatauhan ang sarili nito mula sa walang katapusang kadiliman. Dagdag pa niya na nakamit ni Marie ang isang bagay na lubos na kapuri-puri, kaya nararapat lamang na tumanggap ito ng gantimpalang angkop sa kanyang nagawa. Aniya, isang kalunos-lunos na pag-aaksaya kung babayaran lamang siya ng pera o iba pang karaniwang material na bagay. Sa halip, mas nararapat na ipagkaloob sa kanya ang isang bagay na siya lamang ang may kakayahang ibigay. Isang makinang na gintong liwanag ang dumagundong sa paligid. Ang napakaliwanag nitong kulay, na kasing ganda ng kay Marie, ay nararapat lamang na magkaroon ng pangalang kapantay ng ningning nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Marie na bibigyan niya ito ng pangalan ng isang angkan, Marie Egold. Mula sa sandaling yun, makikilala na siya bilang Marie Egold, isang pangalang tunay na bagay sa kanya. Ikinwento ni Lady Luminous na ang angkan ng House Gold ay malagim na nagwakas noong ika-4 na Black Tide. Ngunit ngayon, mamanahin na ni Marie ang mantang iniwan nito, at muli niyang pasisikatin ang pangalang yun sa pamamagitan ng sarili niyang liwanag. Hawak ang kanyang tungkod, formal na idineklara ni Lady Luminous, sa ilalim ng kanyang sariling otoridad, ang desisyong ito. Mula sa araw na yon, makikilala si Marie ng buong lungsod bilang bagong pinuno ng House Gold. Nang marinig yun ni Marie, tuluyan siyang natulala, hindi siya makapaniwalang siya na ang magiging pinuno ng isang sambahayan. Napansin yun ni Kay at agad siyang tinanong kung ayos lamang ba siya. Napatawa si Lady Luminous at sinabing hindi kailangang makaramdam ni Marie ng labis na pagkabalisa. Hindi niya hinihiling na akuin ito ang mabibigat na responsibilidad sa politika, ang nais lamang niya ay ipagpatuloy ni Marie ang pamumuhay gaya ng dati at gawin ang kanyang makakaya. Higit sa lahat, taos-puso siyang humingi ng paumanhin kay Kay. Aminado siyang matagal na sana niyang ginawa ang katulad nito para sa kanya. Ngunit sinabi ni Kay ayos lang yun, bilang isang taong nagtataglay ng Black Chroma, alam niyang ang pagtanggap sa ganoong titulo ay maglalagay lamang ng malaking target sa kanyang likuran at magdadala ng maraming suliranin. Sa totoo lang, mas nais niyang manatiling hindi napapansin. Gayunpaman, nag-alala pa rin si Kay. Nagtanong siya kung ayos lang bang magtalaga si Lady Luminous ng bagong pinuno ng isang household nang siya lamang ang nagpasya. Ngunit sinabi ni Lady Luminous na huwag siyang mag-alala, maaari mang magreklamo ang konseho, wala naman silang magagawa upang baguhin ang kanyang naging desisyon. Habang nakatingin siya kay Kay, naisip niyang batay pa lamang sa ipinakitang chroma at hilaw nitong potensyal, higit pa ito sa kwalipikado. Bukod pa roon, naiproseso na niya ang lahat ng kinakailangang papeles, ibig sabihin, epektibong nakatali na ang mga kamay ng sinumang tatutol. Napangiti siya sa isip na isang kakaibang paglalaro ng kapalaran ang nangyari, ang gininto ang liwanag na minsang naglaho ay muling lumitaw sa panahong ito. Samantala, patuloy namang inaalog ni Kay si Marie na tila hindi pa rin nakakabalik sa sarili. Dahil dito, nagpasalamat si Kay kay Lady Luminous sa muli nitong pagbabantay sa kanilang dalawa. Napangiti si Lady Luminous at ipinaliwanag na hindi siya kumikilos dahil lamang sa bulag na kabutihan. Tulad ng alam ni Kay, bawat kilos sa mundong ito ay may katumbas na sanhi at bunga. Hindi pa rin tuluyang nakababalik sa sarili si Marie,
kaya sinabi ni Lady Luminous na ipapadala muna niya ito pabalik. Hawak ang kanyang tungkod, sinabi niyang may isang mahalagang bagay siyang kailangang pag-usapan kay Kay ng pribado. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang muling i-teleport si Marie. Sa isang kisap mata, tuluyan itong naglaho sa tabi ni Kay. Agad namang nagtanong si Kay kung ano ang nais niyang pag-usapan sa pribado at bakit kinakailangan pa itong gawin. Ngunit sinabi ni Lady Luminous na bago nila simulan ang usapan, mayroon pang isang dapat sumama sa kanila, kung papayag siya. Pagkatapos ay binanggit niya ang munting nilalang na nagtatago sa mga anino sa paanan niya. Napatingin si Kay sa ibaba, sa kanyang palagay, napansin na rin ito ni Lady Luminous. Dahil dito, sinabi ni Kay kay Nero na ayos lang at maaari na itong lumabas. Samantala, nanginginig si Nero habang dahan-daang nagpapakita mula sa mga anino. Nagulat ito nang biglang magsalita si Lady Luminous at sabihin na siya pala ang munting nilalang na nagtatago sa anino ni Kay. Pagkatapos ay seryosong tumingin si Lady Luminous kay Kay at sinabing makinig itong mabuti, mula sa sandaling iyon, anumang pag-uusapan nila ay kailangang manatiling isang mahigpit na lihim sa pagitan nilang dalawa. Sa kailaliman ng madilim na Blackland, makikita ang Demon Sword na nakakabit na ang ulo sa kanyang katawan. Ubo siya ng ubo habang nagtitiis sa matinding sakit na dulot ng lasong dumadaloy sa kanyang katawan. Humanga si Viper sa kanyang katatagan dahil nagawa nitong tiisin ang matinding laso na ibinigay sa kanya upang gumaling. Sa tindi ng kanyang kapit sa buhay, inamin ni Viper na karapat-dapat siyang kilalanin. Kumitid ang mga mata ni Viper nang mapansin niyang may nagkukumpulan sa unahan, para silang mga taong nanunood ng isang palabas. Ilang sandali pa, lumitaw ang iba pang miyembro ng Black Hand, napansin ni Viper ang kanilang presensya at sinabi, ganoon ba talaga sila ka-curious matapos ang ginawa nila sa Shining City? Sinabihan niya ang mga ito na likas talagang mahilig makialam ang mga tao sa mga bagay na hindi naman nila dapat pakialaman. Karaniwan ay nagkukubli lamang sila sa iba't ibang sulok ng lungsod, gumagala sa mga blind spot habang umiiwas sa mga nagpapatrulyang pioneers. Ngunit ngayon, tila wala ng pagbabago sa kanilang kilos, marahil ay nagsawa na rin sila at ngayon nagtatakbuhan na lamang na parang mga daga. Biglang nagsalita ang isang miyembro ng Black Hand, nagtanong ito kung paano niya napagalaw ang napakalaking halimaw at inutusan si Viper na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman, ito si Black Hand Azura. Ngunit malamig lamang siyang sinagot ni Viper. Tinawag niya itong isang sword freak at isang tanga, dahil wala siyang balak ibigay ng libre ang bagay na matagal niyang pinag-aralan. Pagkarinig nito, lalong nainis si Azura. Maya-maya ay nagsalita rin ang isa pang miyembro ng Black Hand. Sinabi nitong kahit napagalaw ni Viper ang higanting nilalang, alam din niyang gaya ng pag-atake sa Shining City, walang saysay ang paggamit lamang ng isa sa mga iyon. Dagdag pa niya, nasa gitna na sila ng isang napakalaking plano, ngunit nagpakitang gilas pa rin si Viper at gumawa pa ng isang magarbong palabas na nakita ng buong lungsod, ito si Black Hand Executioner. Mahigpit niyang pinagsabihan si Viper na ang maliit nitong pagpapasikat ang naging dahilan ng mga problemang kinakaharap ng kanilang plano, at dahil dito, babayaran niya yon ng kanyang buhay. Pagkarinig nito, nainis si Viper, sino ba ang taong ito para sermonan siya tungkol sa kanyang magagawa at hindi niya kayang gawin, kung marami itong reklamo sa kanyang pamamaraan, maaari itong lumapit at subukan siyang pigilan. Pinaalalahanan naman siya ni Executioner na malapit na siyang maubusan ng lakas at muli na namang maghihiwalay ang kanyang katawan. Tinanong siya kung natatandaan pa ba niya yun at kung sigurado ba siyang handa siyang lumaban. Matapang na sumagot si Viper, sa kanilang dalawa, isa lang ang dapat na mabuhay. Habang umiinit ang tensyon, isang miyembro ng Black Hand ang nagtaas ng kamay at natawa bago sinabing kailangan muna nilang kumalma. Ang nagsalita ay ang dilaw na Black Hand. Binanggit niyang alam niya kung bakit kumilos ng mag-isa si Viper sa pagkakataong ito. Pagkarinig niyon, bahagyang natigilan si Viper, ibig bang sabihin ay nakita nito gamit ang kakaiba nitong mga mata? Ang babaeng yun ay si Watcher, napangiti siya at sinabing hindi niya inaasahang matutuklasan niya ang isang bagay na napakahalaga at tunay na kahanga-hanga, ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit kumilos ng mag-isa si Viper ay si Kay. Kung tutuusin, napakahalaga ng lihim na itinatago nito. Isang susi na kayang tumagos sa tabing para sa kanyang sariling kapakinabangan, at napakasarili niyang itinago yun. Dahil dito, agad siyang pinatahimik ni Viper, nagulat ang iba pa nilang kasamahan at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi, saka humingi ng paliwanag. Ngunit mumiti lamang si Watcher at sinabing sapat na muna ang spoiler para sa araw na yon, kapag nagsalita pa siya ng higit pa, baka siya mismo ang patayin ni Viper.
Dagdag pa ni Watcher, isa sa kanyang kakayahan ang pagsilip sa mga lihim ng ibang tao, at mahirap itong pigilan. Dahil dito, wala nang nagawa si Viper kundi manahimik. Sa sandaling yon, biglang nagsalita ang asul na Black Hand at pinatigil ang usapan. Sinabi nitong iwanan na nila ang isyong iyon dahil hindi na nila kailangang malaman ang iba pang detalye. Nagpasalamat siya kay Watcher dahil sa impormasyong ibinahagi nito. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Viper. Tinawag niya si Viper at sinabing palalampasin muna nila ang kanyang ginawa, ngunit mula sa araw na iyon, hindi na siya maaaring kumilos ng mag-isa sa paraang maaaring makasira sa kanilang plano. Isa itong desisyong pinagkaisahan ng buong Black Hand. Ipinaalala nilang isa rin siyang pyesa sa malaking larong kanilang nilalaro, napakagat na lamang ng ngipin si Viper sa narinig. Ipinaliwanag ng pinuno na ang bawat isa sa kanila ay lumalaban para sa sarili nilang layunin, ito ang unang pagkakataong nagtipon silang lahat, kaya hindi nila maaaring sayangin ang napakahalagang pagkakataong ito. Samantala, ang kanilang mga kaalyado sa ilalim ng lungsod ay unti-unti nang isinasagawa ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Dahil sa mga lagusang kanilang ginawa sa kailaliman ng lungsod, unti-unti nang naagnas ang mismong pundasyon nito, at hindi na magtatagal bago tuluyan itong bumigay. Kapag nabulok na ang pundasyon ng kasuklam-suklam na Shining City, hindi na nito kakayaning buhatin ng sarili nitong bigat at kusa itong guguho. Mula sa pinakamadilim na sulok ng lungsod, dahan-daang kakalat ang maitim na parang alkaitrang kapangyarihan hanggang tuluyan itong lamunin at bulukin ang buong lungsod. Ito ang plano ni Black Hand Meister.